Kasi Yeah, palagi iniisip mo, anong gagawin niyang mali? Magnanakaw ba siya? Ubusin ba niya yung gamit mo sa bahay? Exactly. Which is nangyari kasi sa akin eh. Di ba kaya alam ko, first hand experience ko yan. Mananakit ba siya? Di ba? Mananakit ka ba? Yung parang nananahimik ka lang. Nandiyan ka lang sa isa. Ako, yung experience ko, yung nagsha-shower lang ako, sinaksak ako ng ballpen sa gilid, di ba? Alam mo yung nag-ask ko lang mag-shower. Sexy lang daw ako. Parang those kill. Para lang sa kaliwanagan ng lahat, baka kapapasok lang. Ito yung impact ng illegal na white powdery substances. Different kind of substances. Na imagine mo your ex-partner na mahal ka, kasama mo for 10 years, kaya kang saksakin, nagsha-shower ka lang, sinaksak ka ng ballpen na ganun-ganun na lang. Balik tayo dun sa kwento. Can you tell us, again, para sa mga bago na, ano ba yung nag-trigger? Basabog ba siya nun, yung ex mo? Yes, umuwi lang siya kasi hindi ko kaya magpuyat ng matagal. Alam mo yon, parang kapag kunwari 8 or 9, nagyuyon na ako. Kaya kanina nagyuyon ako. So, ang ano ko is, pinababayaan ko siyang lumabas, sis. Pinababayaan ko siyang lumabas. Sasama ako minsan, tapos uuwi din ako. So, one time, kasi nung na-meet ko naman siya, grabe ako mag-exercise everyday talaga. Nagbo-boxing ako, nag-gym ako, for hours nga yan eh. So, nung na-meet ko siya, ganun na ako, sis. So, nung hindi ko naman alam na matitrigger, kasi may edad siya, di ba? So, jealousy yun, sis eh. Oo. Yeah, sa umpisa, pinababayaan niya ako. Tapos eventually, bigla nang nagagamit against me. Yun, praning. Na nagagamit niya na bakit nagpapasexy ka ba? Gusto mo maligawan ka? Sinasite ka. Yung narcissistic na ugali pumapasok. Personality, di ba? So, ganun lang. Okay naman. After a while, bigla na lang, after ko mag-shower, actually, sa totoo lang, like every time, kasi magkaiwala yung shower area namin tsaka dressing room. So, ang nangyayari is nakaka-jowa niya ako. Minsan sabi niya, sexy naman, no? Batang-bata yung ko. Yung ganyan, pinupuri ka. Hanggang one time, umuwi siya. Yun lang, after ko mag-shower, tas hindi naman ako nakahubad, naka-underwear na ako and everything. Bigla na siya lumapit sa akin, iba ka rin eh, no? Parang sexy ka pa rin. Ba't ka ba, nagpapasexy? Sabi ko, hindi naman ako magpapasexy. Sabi ko, kakaligo. Ito na talaga ako. Oo. Diba? Gifted lang ako. Hindi, pero, it's so traumatic. Kasi bigla lang, akala ko, yayakapin ako. Bigla lang ako on ballpen. Tapos, sis, hindi ko agad naramdaman. Para lang may punch na, kasi wala akong fat masyado, di ba, yabang? Hindi, wala talaga. Parang, wala naman talaga. Ako na wala na rin, sis. Correct. Anyway, pero yes. Alam mo, iba din talaga yung approach natin sa buhay. Kasi my personality, kung ako yung nasa lugar mo, sinaksak ko ng ballpen, baka ngayon nakakulong na ako o tumakas na ako, sis. Baka nagurgur ko na yung sumaksak sa akin. Alam mo yun? Nashock ako, tapos napatingin lang ako. Tapos sabi ko, bakit? Tapos hindi siya malalim. Tapos, na-infect yan. Nagpanggap pa ako sa isang kaibigan ko. Sabi ko, meron ka bang nagpanggap ako, sis, na pigsa. So, yung kaibigan ko, hindi siya makapaniwala magkakapigsa ako kasi alam niyang linis kong babae. Para lang just to cover up. Para hindi mo masabi na. Hindi ako nag-hospital, hindi anything, nag-self, ko. Tapos may nurse. Yun kasi nag-i-inject sa akin mga vitamins ko before. Tinatanong ko kung paano, yung ganyan. Kasi ayokong lumabas. So, tapos ako rin, yung mga gano'n na praning, tapos is very violent, very, very insulting kapag nagda-drugs ka, yung bibig. Ini-insulto ka. Abuse. Verbal abuse. Verbal, diba, abuse ka. Then, physical, kompleto. Kompleto, sis. Kompleto. Even my employees are alam mo, that. May pagkakapareho talaga sila, no, ni Lisa, ni Bangag. Kasi 'di ba sila nagliliparan ng mga cellphone, nagbubugbugan, naglalaglagan sa hagdan. Ikaw hindi ka naman nananakit kasi you're not dependent sa white powdery substances. Correct. So, matatandaan mo ba kung ilang beses ka talaga na nasaktan ng ex-partner mo because of the pulburon? Yung bago kami, mga 4 naman.
4 times? Yung first is like, I'm defending somebody. Alam mo sis, hindi ko matandaan, sa totoo lang, kung tinulak niya ako, or sinuntok niya ako, bumagsak ako. Maraming witness nun. Tapos, nag-collapse ako. Tapos they carry me. Kasi may mga bisita kami. May Spanish restaurant sa Davao, yung sa Marina area. Yung sa kanila dito. Bago lang kami nun. Kasi ayoko talaga sis na may ugali ako na kapag ayoko talaga ng may na-aape or na-insulto. Lalo na yung mabababa lang. Yung ordinary citizens. Oo, di ba? Parang pag ganun pumipitik ako eh. And pwedeng mag-testify niyan yung mga empleyado ko sa Davao na ayoko talaga, even sila hindi sila pwedeng pagsalitaan. Alam mo yon. So ganun ako sis, pumipitik ako. May yung first na namin hindi pagkakaintindihan is that one. Bigla na lang nag-blackout ako. Hindi ko na matandaan kung di ba sabi ko sa'yo, may ko dito, kaya may kalbo ko dito. So kasi nahulog ako. May poknat ka. Yan, naalala ko yung may poknat. Tumubo na, pero ayan ata. Tingnan mo nga. Basta somewhere there. Ayun, grabe ang mga physical Ayun sis. Meron. Ayan mga kababayan. Kasi hindi ako in-hospital sis eh. So, umuwi kami. So, I thought, wala lang. 'Di ba? So, I think yun eh. Parang nagkaroon ka ng memory blackout or something. Kasi sabi ko, anong nangyari? Tapos natakot sila kasi medyo tumatagal na hindi ako nagigising kasi nagising ako. 'Di ba? May mga tao doon marami. Then, what I did, pagising, the next morning sis, doon na. Ang sumakit yung ulo ko. Bukol na. Oo, tapos nakita ko yung pillow ko may blood. Hindi naman madami, pero may dugo. So, yun. Pero he apologized. Pero imagine paano kung namatay ako nun. Very forgiving eh. So, alam mo, imagine yun. Kaya masabi ko nga sa mga palangga ko dito, kung merong mas matapang at stronger dito, compare you and me, iba ka. Kasi, I'm grateful kasi wala talagang lalaking lumapat ng ganyan sa akin. Kung meron, baka kasama dun sa death squad ni Pangulong Duterte na kalibing. Just kidding aside. Yeah, correct. Nakakatawa nga sis, like even yung meron akong narinig, may common friend kami na sinabi na, wag niyo nang kaibiganin si Cathy, kita mo, nilaglag niya sila. Parang sabi ko, wala akong nilaglag. Sila ang unang nanglaglag sa akin sa pang-aabuso, pangbubuli sa akin. So, ngayon, lumalaban ako. So, pag sila nang bubuli, sasagot ka, sabihin mo yung story mo, ikaw na ngayon nanlaglag. Umpisa pa lang, binubuli ka na eh, di ba? Sabi ko kasi, sis, finorge nga yung signature ko eh. Tinransfer yung mga kotse. Yun nga, di ba? Kakasuhan ko nga yun. Isa pa nga, nasa Amerika, na finorge yung signature. Paano nalipat yung pangalan ng coaching yun sa kanya? It's carnapping yun. Automatic yun na makukulong sila. Forgery, carnapping, kung ano pa man. Yan.